No? Ito yung sunod. Ano yung sunod, Ken? Dahil dito, mga kababayan, naglabas na ng order, no? Ang Sandigan Bayan na arestuhin si Jinggoy Estrada. Ngayon, nagbanta na si John Vic Rimulya. Isa din to si John Vic, mga kababayan. Nagbanta na, mga kababayan, itong si John Vic Rimulya at sinabihan si Jinggoy na mag-surrender ka o aarestuhin kita. So ito po, kasi ganito po yun, mga kababayan. Talagang si John Vic kasi, humaharap siya sa media kanina, parang mapapaiyak yung mukha eh. Parang namumula, parang nahihiya. Parang ganun si John Vic kasi nga, kayo ba naman batuhin ng kape? Yeah? Oo. Kaya ngayon, mga kababayan, nagbanta, gumalaw na si John Vic, mga kababayan. Oo. Gumalaw na si John Vic. Kayo ba naman palabasin sa press con, hindi papasukin sa Malacanang? Talagang gagalaw ka. Oo. Ngayon, mga kababayan, nagbanta si John Vic kay Jinggoy. Sabi ni John Vic, ito ha, mga kababayan, pakinggan ninyo. Ito ang sabi ni John Vic Rimulya. Pakinggan natin ha. Bago lumabas ang warrant ng Sandigan Bayan, binigyan ni DILG Chief John Vic Rimulya ng choice si Senador Jinggoy Estrada. Suko o aresto? Yan ang agenda report ni Hannah T. Sumuko o aresto? Mga kababayan, no? Talagang kikilos na talaga ngayon si John Vic Rimulya. Una, mga kababayan, ikaw ba naman batuhin ng kape? Talagang kikilos ka. Ikaw ba naman batuhin ng kape? Diba? Ikaw ba naman saraduhan ka dahil hindi ka papasukin? Makita mo ba naman? Talagang kikilos ka. Sino hindi kikilos? Babatuhin ka kape. Minsan hampasin ka pa na encyclopedia. Nako, talagang kikilos ka. According sa aking source na alitap-tap, sabi niya, sa totoo lang, Ken, Ma'am Wilfrida Bunakwa, kaya nga, di ba mga kababayan, kami po ha, alam nyo po, kung meron pong mangyari sa amin, mga vlogger ni PBBM, wala po ibang sisihin kundi si Sara Duterte. Yun lang ha. Alam nyo na, mga kababayan, kung kami po'y pinatay, kami po'y binaril, wala pong ibang may gagawa po niyan, si Sara Duterte lang. So, continue, mga kababayan. Susuko o aarestuhin? Yan ang options para kay Senator Jinggoy Estrada ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Pag-iisipan daw ni Estrada kung alin ang tatahakin at may medical concern daw ito sa ngayon. Ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan ng knee replacement. Ano daw? So sabi ko, hindi naman namin hindi namin. Ang concern daw ni Jinggoy ay yung tuhod na kailangan ng knee replacement. So, anong gusto mo mangyari sa tuhod mo, Jinggoy? Papalitan? Anong ipapalit niyan? Ha? Ano yun, mga kababayan? Kailangan daw ng knee replacement. So, anong ipapalit yan sa tuhod na yan? Napansin niyo, mga kababayan, yung mukha ni John Vic pag nagsalita? Medyo hilaw. Medyo hilaw. Medyo parang napapahiya na hindi siya tumititig sa camera, nakayuko lagi siya. Kasi nga, ikaw ba naman batuhin ng kape? Diba? It's beyond our jurisdiction. So sa Sandigan na lang siya matapaniwagyo. So, wala na kami masasabing iba. Hindihin na lang namin ang sabihin ng Sandigan before we issue an arrest. Tiniyak ni Rimulya na walang VIP treatment para kay Estrada na sa ikatlong pagkakataon ay nahaharap sa plunder. Sabi ng ombudsman, may illicit payouts umano na nasa 573 million pesos in total ang nai-deliver kay Estrada pagdating sa flood control scandal. Nakaharap din siya sa 11 counts of... Biruin nyo, mga kababayan, 500 million. Tapos, makita-kita mo yung kanyang mga security kanina. Nakita nyo, mga security niya, tapos yung anak niya may pasigaw-sigaw pa dun. Meron siyang sinapak dun eh. May sinapak si Jinggoy dun. Sinapak ba yun o tinulak niya? Yeah? Kita nyo, mga kababayan, sila pa yung malakas ng loob
tawag doon, manita, hindi na iniisip na kawatan naman yung Diyos ko. Draft dahil naman sa PDAF o pork barrel scam. Nirekomenda ng ombudsman ang no bail o walang piyansa para sa mga kasong kinakaharap ng senador. Ayan. After the third time, this is the third time, nasanay na naman siya kung anong gagawin niya. Una na Oh, this is the third time. Oh. Sa mga hindi nakakaalam, sabi ko nga sa inyo, 3 beses yan. Una, si Jinggoy inaresto kasama ng tatay niya dahil dun sa hindi mapaliwanag na ill-gotten wealth. Pangalawa, yung kay Janet Napoles. Pangatlo, ito ngayon, yung sa FIDAP. So, sabi nga ni John Vic Remulla, alam naman na ni Jinggoy kung anong gagawin. sinabi ni Estrada na inihahanda na ng kanyang kampo ang mga kaukulang hakbang para maipakitang may irregularity sa proseso ng kanyang kaso. Hindi raw kasi nabigyan ng sapat na timbang o konsiderasyon ang isang Senate letter na wala raw siyang anumang record of insertion sa 2025 national budget. Hindi rin daw siya nabigyan ng pagkakataong mapag-aralan ng maayos ang DOJ at Ombudsman resolution para makapaghain ng motion for reconsideration bago maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Kapansin-pansin din umanong mula nang magpalit liderato sa Senado noong May 11. Naging mabilis daw ang pag-usad ng mga kasong kinasasangkutan ng Senate Majority Bloc. Sa kabila nito, ani Estrada, if this is the price he has to pay for standing by his principles, then so be it. Para sa agenda, Ano daw? If this is the price to pay, is standing with my principle. Ano yung principle of being thief? Ano daw? Pag sure da, Jinggoy, uy, nakakahiya ka. If this is the price to pay, standing by my principle, ano daw, principle, Jinggoy? Hindi ka ba nanginginig nung nabigkas mo yan? Principle of being, magnanakaw? Being kawatan? Ano daw? This is the price? But being pay, standing with my principle, pag sure da, Jinggoy, uy, ano yung principle of what? Being a magnanakaw? Being a mandarambong? What kind of principle? Wow, ang galing ang galing, Jinggoy, ang galing, di ba? Ang galing, galing. Billionaire News Channel. Ano daw? Ay, Diyos ko, standing, being, ito na ba daw ang kabayaran? Being, Nakapagpiyansa man sa kasong graft, naharap naman sa hiwalay na kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada na walang piyansa, kaugnay pa rin ng pag-kickback umano sa ilang DPWH projects. Ikatlong plunder na yan laban sa kanya, kasunod ng pagkakasangkot doon sa Huweting Payola at pork barrel scam. di ba yung waiting ni Erap? Oo, tapos yung pork barrel, tapos ito naman ngayon. Ang mga naging hatol sa mga yan, balikan sa pagtutok ni Joseph Moro. So, safe ka. Safe ka na. Siga. Yan ang biro ni Noy Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta kay Senator. Ayan, di ba? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kahit si Marcoleta, di ba? Mamirian, hello po. Mamaritis Musni, hello po. Kahit si Marcoleta, mga kababayan, alam ni Marcoleta yan. Ngunit mga kababayan, nagkakaisa nga sila, nagkakasundo nga silang majority block na silang lahat na may mga kaso, magkakaisa, magsasama-sama para hindi ma-impeach si Sara, para makatakbo si Sara sa 2028, linisin lahat ang mga pangalan nila. Diyos ko naman, mga kababayan, kailangan pa bang i-memorize yan? Biruin ninyo, alam ng majority. Ito wait lang. Bigyan niyo ako ng mga 3 minuto. Kasi nag-super suburb yung aking utak eh. Yung alam ko na yung lahat pero hindi pwedeng isa lang naman kasi bunganga ko eh. Ganito yan. Ganito kasi ang nangyari, mga kababayan. Bigyan ko kayo ng kaunting trivia. Ganito yan. Alam niyo ba na umpisa pa lang, biniro ni Marcoleta si Jinggoy na sabi niya, safe ka na. Noon pa man, alam na ng mga senador yan kung sino-sino yung may mga kaso. Ang problema lang kasi dito sa Senado, mga kababayan, may kanya-kanyang agenda. Hindi ko naman pangalanan pero majority sa mga senador sabit.
majority sa mga senador sabit. Hindi po pwede na ikakanta ni Lacson ang problema ni Marcoleta kasi si Marcoleta alam din niyang may problema si Lacson. Hindi po pwedeng ikanta ni Zubiri ang problema ni Jinggoy kasi alam din ni Jinggoy may problema si Zubiri. Kaya nga mga kababayan, hindi pwedeng ikanta ni Tarpulano ang problema ni Tarpulana kasi may problema din sa Tarpulana na ikakanta ni Tarpulano. Ngayon mga kababayan, kung tutuusin, sila mismo mga senador may mga intelligence yan. Sa madaling salita, meron yan silang mga kanya-kanyang bayaran na investigador na para alamin yung kapwa nila senador kung ano yung kasalanan. Ngayon, sa madaling salita mga kababayan, sila po'y nagtatakipan. Dumating ang punto na eto na nagsama-sama na sila, ayaw nung iba na maraming kaso, dumapo doon sa may walang kaso. Kasi nga, madadama yung iba. So, nagsama-sama itong medyo malinis ang pangalan at nagsama-sama itong puro madudumi ang pangalan. So, ngayon mga kababayan, ito na ang nangyari. No? Kaya ngayon, ang ginawa nila, itong mga sindikatong grupo na senador, nagsama-sama. Itong mga senador na medyo malilinis at mahirap kasuhan kasi kunting sabit lang naman, hindi katulad dito sa kabila, kagrupo ni Alan na puro mabibigat ang kaso, so nagsama-sama. Ngayon, kanya-kanyang dikitan to. Itong grupo ni Alan kay Sara, itong grupo ni Tito Sen kay BBM yan. So ang nangyari ngayon, mga kababayan, itong grupo ni Sara kay Cayetano, gusto nilang mangyari na i-aprubahan at sang-ayunan ng lahat itong tinatawag nilang video conference. Bakit? Ganito po kasi mga kababayan. Sa video conference, kung sasang-ayunan ng majority yan, lahat ng senador, no? Kasi alam po ng grupo ni Alan Cayetano na halos lahat sila makukulong. Alam niyo ang matitira dyan sa senador ni Alan Cayetano sa 12? Siguro 4 na lang ang maiwan. And the rest, puro makukulong yan. Kaya ngayon, mga kababayan, isinusulong nila na aprubahan itong video conference na pagdating sa Senate, kasi wala naman yan silang pakialam mga kababayan kung hindi sila makadalo sa video conference yan sa session sa Senado, kahit makakulong sila. Kasi, ang espesyal na kanilang dadaluhan ay yung impeachment trial ni Sara. Una, kapag pabubutuhin sila no to convict Sara, mananalo si Sara. Ngayon, pag nanalo si Sara mga kababayan, makakatakbo si Sara ng presidente sa 2028. Ngayon, makulong man sila, halimbawa, 27, 28 o 26, 27. Pagka 28, makakalaya sila pag naging presidente si Sara. So, ibig sabihin, wala silang pakialam kahit makulong. Kasi, ilang taon lang naman yan. Siyempre, alam nyo naman, pag nakakulong itong mga high-valued na to, siyempre, hindi naman sila katulad sa ikukulong doon sa siksikan. May mga sarili yan silang kulungan na sila lang kay mga senador yan eh. O, kapag senador ka, may sarili kang kwarto. Na doon ka ikulong, doon ka mag-senador, pero wala kang TV, wala kang cellphone, wala kang computer, doon ka lang. Which is katulad kay Dilima noon. So ngayon, mga kababayan, titiisin nila yan. As long as maligtas nila si Sara bilang makatakbo na presidente sa 2028, kasi kapag maging presidente si Sara, lahat ng mga nakakulong na senador pwedeng lagyan ni Sara ng pardon yan. Pag nilagyan ni Sara ng pardon yan, absuelto silang lahat. Ganun po yun, mga kababayan. Diba? Kaya nga biruin nyo, sabi ni Marcoleta, Jinggoy Estrada, safe ka na. Bakit sinabi ni Marcoleta safe ka na? Kasi alam nila noon pa man na makakasuhan yung mga yan. Diba? Kasi sa madaling salita, mga kababayan, wala silang pakialam kahit makulong sila dyan ng 3 taon. Ang paki nila dyan na hindi ma-impeach si Sara. Kasi bakit? Kapag na-impeach si Sara, wala ng karapatan si Sarang humawak ng posisyon sa gobyerno pag na-impeach siya. So ngayon, mga kababayan, pero sa madaling salita, ganito yan. Kunwari lang pinaglalaban nitong mga chinator na to ni Cayetano na padaluhin sa conference. Pero ang katotohanan po dyan, mga kababayan, kung halimbawa makulong lahat itong mga grupo ni Cayetanong senador, pag nakulong sila, ilan na lang ang matitira? Kasi kailangan pirma para makonvict si Sara 16. 16 ka senador.
ang kailangan pirma para makonvict si Sara. Ang kailangan pirma naman para hindi makonvict si Sara ay siyam. Ngayon, kung halimbawa makulong si Jinggoy, si Bongo, si Bato, si Joel, si Marcoleta, si Chis Escudero, si Robin, so 8 na sila, o 7, makukulong. So ilan na lang natira doon sa 24 o sa 23? Nakuhaan ng 7 ang 23. So, ang mangyari dyan mga kababayan, kahit makulong itong mga senador ni Sara, hindi pa rin mai-impeach si Sara. Hindi makukonvict. Bakit? Kung 13 lang, hindi ka pwede mag-convict. Kasi kailangan 16. Ngayon, kahit sabihin ninyo na hindi man umabot ng siyam para hindi makonvict si Sara, hindi pa rin si Sara makonvict. Bakit? Kasi 16 ang kailangan. Ngayon, paano paabutin ng 16 ang pirma kung nakulong na ang 7? Ngayon, ang mga senador na grupo ni Cayetano, 12. Kay Tito Sen, 11. So, paano i-impeach nila si Sara? 16 niya ang pirma na kailangan. Diba? Pag nakulong itong mga senador na to, tapos hindi umabot ng 16 ang boto para i-convict si Sara mananatiling tatakbong presidente sa 2028. Kaya nga ang nangyari ngayon sa Senado, lahat drama. Diba? Drama. Mga kababayan, drama lang yan. Yung ginawa nila na boto-boto, online video conference, wala yan. Drama lang nila yan. Para magmukha silang kawawa at ang taong bayan maawa sa kanila. Ngayon, sunod-sunod silang kinasuhan, sunod-sunod silang makulong, naghanap na naman ng simpatya. At ang sasabihin na naman ni Jinggoy, kapansin-pansin lang. Simula nung pinalitan si Tito Sen, ang bilis ng usad ng kaso. Drama. It's all about drama. Kasi kahit makulong yan sila, hindi po ma-impeach si Sara. Ako na nagsabi, mga kababayan, real talk lang. Walang mangyaring conviction kay Sara. Una, paano umabot ng 16 kaboto kung ang hindi solid Sara 11 lang? Paki-comment, mga kababayan. Paano aabot ng 16 na boto para makonvict si Sara kung ang solid na anti-Sara 11 lang? Hindi po talaga makonvict si Sara. Pangalawa, paano si Sara makonvict kung ang pipirma niya ay nakukulong lahat? Walang makukonvict, mga kababayan. Walang makukonvict. Bakit? 11 lang po ang solid anti-Sara. 11 lang ang grupo ni Risa, ni Risa, ni Subiri, ni Ping Lacson at ni Tito Sen, nila Tulpo. Hindi, mga kababayan, walang mangyayaring conviction kay Sara sa Senado. Mark my word. Paano nyo paabutin 16 ang boto kung ang solid anti-Sara 11 lang? Sabi ni Ma'am Hardy Parugani, hindi po kasali sa bumoto ang mga congressman. Hindi po kasali sa bumoto. According, mga kababayan, sa pagkaalam ko, napanood ko kasi yung isang abogado na nagkwento, senador lang po ang buboto. Hindi po kasali ang mga Congress. Yung 11 panels, yung prosecution panels, hindi po sila kasali sa buboto. Senador lang po. So kung ang senador ay hindi umabot ng 16, walang impeachment na mangyari. Kahit hindi umabot ng 9, ang mga magtanggol kay Sara, hindi pa rin ma-impeach si Sara. Ngayon, nasa Supreme Court yan kung anong desisyon. Kasi ang pagkakaalam ko, walang ma-impeach. Walang ma-impeach.
Ganun po yun. Mga kababayan. Kaya ang nangyari ngayon, ang nangyari ngayon mga kababayan, drama lang lahat. No? Sa mga nagsasabi, paano yun Kent, yung 11 prosecution panel na sila Jokno, sila Dilima, Luistro, di ba dadalo sila? Mga kababayan, hindi po sila kasali sa boto. Pero kasali sila doon sa kaso, sa trial. So, pagdating sa Supreme Court, tsaka na sila sasali. Pero pagbutuhan sa Senado, hindi po. Kasi bakit? Tapos na po kasi silang bumoto sa Congress. Hindi na sila pwedeng bumoto sa Senate. Ganun po yun mga kababayan. Ganun po yun. Sa madaling salita. So 7 na senador ang makulong, 16 ang natira sa 23. So, hindi naman po siguro lahat ng 16 na natira niyan ay buboto para i-convict si Sara. Walang ganun. Walang ganun. 11 lang po ang totoo. And the rest na 4 o 5, mananatiling kay Sara yan. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Sa madaling salita, mga kababayan, ang Supreme Court na ang magdesisyon dyan kung i-convict niya si Sara o hindi.